Hello po, isang mapagpalang araw at pagkakataon po ulit para sa ating lahat, guys. To God be the glory po ulit. Tinatapos ko po itong book 10 ko, WWT8 Season 27 Part 16. Tama, Part 16 na. To God be the glory po ulit, guys. Blessing to all of us of good health, peaceful surroundings, and a lot of faith to each and every one of us. Amen. To God be the glory po ulit, kasi po nagkikita-kita pa ulit tayo. Nakakapagpatuloy pa po akong duktungan ang mga ganito kong content. I am so grateful to all of you who did follow my account on this platform and who always try to visit my profile and to continuously watching this kind of contents of mine. My aim, my goal is just to reach each and every one of us, to boost a little bit enhancement in our faith to our dear beloved Creator and to His begotten Son. Amen. So guys, as I said in my past contents, na yung mga vital parts po mga napipili ko ay idadagdag ko po sa pag-e-ending ko ng book 10 ko na to. E-endingan ko na po to, guys, and then if God's permit to give extra energy and to extend my life as well as all of you, maipagpatuloy ko po. I will continue doing this kind of contents na alam ko naman pong kahit mangilan-ngilan lang, meron pong nakakapanood, meron po akong naitatawid na maliit na booster na magtitibay pa po sa pagkapit natin sa kanilang dalawa. Kasi wala na po, guys, hindi po natin pwede talagang kapitan ng mga kayamanan natin. Hindi po natin pwedeng kapitan itong napaka-fragile na katawan natin, na kahit po tayo kumain ng masusustansyang prutas, mga vitamins, kahit mag-ingat tayo ng mag-ingat sa mga pinupuntahan natin, kapag ka po pinahintulot ng Panginoong pitikin tayo, kapag ka po pinahintulot ng Panginoong bigyan tayo ng malubhang sakit, wala po tayong magagawa kundi ang patuloy pa rin magpasalamat at manalangin sa Kanya, kasi wala po may hawak ng buhay ng kahit sino, kahit po buhay ng insekto. Ang Panginoon lang po may hawak niyan. Kahit po ang mga tao ngayon nagko-combine ng mga DNA ng iba-ibang hayop, pinagko-combine ang 2 o 3 iba-ibang DNA. Tapos makikita natin sa internet, iba-ibang itsura, ibang itsura nung kambing, ibang itsura nung zebra, nung lion, pinagsama yung DNA. Nakakadiri pong tingnan, guys. Tapos yung iba pong lumalabas, yung way back po, ago ko pa, nakakalimutan ko lang pong i-mention sa content ko na pinaplano pa ng ibang mga scientists na yung mga extinct na mga animals and birds, buhayin pa nila. Paano pa mabubuhay yung mga exclusively, mga ilan nila na lang na pirasong hayop na nabubuhay pa, na iniingatan na po sa mga designated na kulungan. Gusto pa nilang bumuhay ng mga ganong klaseng hayop. Paano kung hindi na nila ma-adapt yung klase ng hangin na sinasagap ng mga tao ngayon tsaka ng hayop? Gusto pa nilang buhayin. Paano kung yun ipinahintulot na ng Panginoong mawala na talaga yung mga ganong klaseng animals, iba-ibang ibon? Mga tao po talaga ngayon, guys, hindi po lahat ng ginagawa ng mga taong matatalino at mayayaman ay totoong nakapagbibigay pa ng magandang ambience, magandang sceneries sa ating mga human beings. Mali na po yung ginagawa nila, guys, pero tinutuloy pa rin nila. Tapos yung pag-invento po nila na naghahanap sila ng matinding medicine para ang tao ay magkaroon ng everlasting life. Hindi po, hanggang ngayon, hindi pa rin po natutuklasan yan. Kasi nga po, ang mga mayayaman po ngayon, yung iba pong mga namamatay nilang mga mayayamang kamag-anak na kayang bumayad ng, kalimutan ko kung anong bansa yun. Hindi naman Australia yun, basta may bansa po na parang itinatago nila dun yung mga, para pong sa pelikula ng Demolition Man, yung kay
Sylvester Stallone na inilalagay sa parang tubig na may gamot na magiging yelo ang isang nakakulong na parang importanteng tao. Parang ganun ang ginagawa nila. Parang pinipreserve po nila. Tapos parang in due time daw po magkakaroon yun ng everlasting life. Diyos ko, ang Diyos lang po makakagawa niyan, guys. Talagang ang tao po, hindi na po natin, bagay, mahirap pong mag-judge Sabi nga po, kailangan bago ka mag-judge talagang ikaw matuwid na tao din. Tapos bago mo bigyan ng sarili mong hatol yung isang event o isang sitwasyon, tingnan mo muna, linawin mo muna ang mga bagay-bagay. Hindi po talaga lahat ng ginagawa ngayon talaga ng tao, kaaya-aya pa sa paningin ng ating Creator. Magpaano po tayo, magpakumbaba po tayo, guys. Wag po nating shout out po dyan sa mga matatalinong may mga perang tao na mga scientist pa, na wag po ninyong saklawin ang lahat-lahat na para na kayo nagpapaka-Diyos, acting as being God dito sa generation natin. Ako, nagagalit po ang Panginoon pagka ganyan. Sabi nga po dun sa ibang mga pelikula, may peking lindol, may peking ulan, may peking ganito, may peking ganyan. Kaya po ang Panginoon nagagalit, kaya po ang Panginoon talaga nagpapadala at magpapadala tuloy-tuloy ng mga kakaibang dilubyo. Magtumibay po tayo, guys. Mag-prepare po tayo ng mag-prepare. Magpakahanda po tayo talaga, kasi pag hindi po matibay ang kapit natin sa puno, sa ugat ng ating Lord Jesus, ay mahubay po tayo, mahuna po tayo. Sabi nga po hindi ka magkakamit ng resurrected na body, ng resurrected na katawan kapag ka bumitaw ka sa Kanya. Dapat po talagang panghawakan natin, guys, we should live continuously be aligned in God's will habang tayo malakas pa. Wag po nating talikuran ang Kanyang salita. Wag po tayong maging busong, wag po tayong mamumusong sa salitang banal, sa salitang buhay ng ating Lord Jesus, ng Kanyang dakilang Ama, ang ating Creator. So guys, isang mahalagang notes lang po na nakita ko dito sa aking mga notes way back years ago pa, almost 2 years ago. Kailangan po masabi ko din to kasi importante po ito, guys. Ito po yun. The most amazing prophetic chapter of all. It was through Ezekiel that God communicated powerful truths. Number 1, the truth that Jerusalem and Israel are the epicenters of God's plan and purposes in the end times. Sundan nyo pa po pag hindi natapos, kasi 10 yata to o 8. Number 2, the truth of the rebuild of the state of Israel in the end times. Number 3, the truth of the return of the Jewish people to the Holy Land in the end times. Number 4, the truth of the coming season of security and prosperity for Israel in the end times. Number 5, the truth of an apocalyptic showdown between Israel, Russia, Iran, and a group of other nations in the epicenter of the end times. Yan na po yun. May 3 pa po, guys. Sundan nyo pa po. Ito po yung sinasabi sa mga prophecies na paparating na kapag ka daw po nga napapalibutan na ng iba-ibang sundalo, ng iba-ibang nationality, ang bansang Israel, magpaka-alerto na po tayo. Bigla pong may kakaibang mangyayari. Malapit na po yan, guys. Kasi sa mga balita pong nasasagap natin ngayon, hindi po peaceful ngayon ang Israel, ang mga palibot na bansang yan. Ang mga nandyan po sa mga parting bansang yan, sa Middle East, hindi po kaaya-ayang puntahan ng mga lugar na yan sa mga panahong itong dinadanas natin. So guys, magpaka-alerto po tayo. Be steadfast in our faith to our Creator. Bali, season 27 po to, book 10, part 16. To God be the glory po talaga. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po. Mga few parts na lang po to. Ending na. Thank you so much po sa inyong lahat na sumusubaybay sa mga ganito kong content. Magkumapit po tayo sa pinangahawakan nating faith. Magtumibay po tayo. Always be vigilant. Always be alert. And always have steadfast faith to our Creator and to His begotten Son. Amen. To God be the glory po. Thank you po for watching. May kasunod pa po. Amen.